Ayan guys! Welcome sa Warner Bros. Movie World! Grabe, ang lala ng mga rides talaga, oh! Tignan nyo guys! Oh! Ayan guys, bumaba na tayo. Tignan nyo. Guys, hindi ko alam kung paano ako tatawid. Tignan nyo naman yung nasa harapan. Ayaw nyo umalis. Alam nyo, parang gusto ko yung mga ganitong klaseng mga exhibition. Hello guys! Today is another day and now is our second full day dito sa Gold Coast. At ngayon, dito po sa video na to, tayo po ay pupunta sa Warner Bros. Movie World or yun yung isang sikat na amusement park dito. And aside from that, tayo po ay sasakay sa jet boat dito sa vlog na to. And also, pupunta tayo sa Currumbin Wildlife Sanctuary at pupuntahan pa natin yung mga sikat na avenues dito sa Gold Coast, okay? So, ngayon papakita ko lang sa inyo, ang ganda ng view natin ngayon. So, today is January tuloy, March 5, 24 degrees Celsius. Ayan. So, ang oras po ngayon is 7:38 AM dito. So, sa Pilipinas is 5:28. Kasi po, yung time difference ng Pilipinas at Australia is 2 hours. And now, March 5, ito na yung parang pumapatak na transition ng summer to autumn dito sa Australia. Kaya hindi na ganoon kainit at peak na init ang nararanasan natin ngayon. Pero for now, magpunta na muna tayo sa ibaba at mag-breakfast na muna tayo, opo. Let's go! So far, ito yung first breakfast natin dito. Kasi kahapon di tayo nakapag-breakfast, diba? Nabanggit ko sa inyo. We're not feeling well yesterday, actually. Yesterday morning and yung paglapag natin dito. But now, ayun na. Let's go. Let's start kicking. Bumaba sa Siniskwela. Ang hilig ko sa kantang yun. Ang hilig ay ba ng hilig? Dito tayo pupunta sa Waves Buffet Restaurant. Para breakfast, hindi seafood buffet. If ever po, ito yung first time yung mapanood yung vlog, is panoorin niyo po yung previous episode, okay? So, nag-hotel and room tour tayo doon. And if ever, kung gusto niyo yung link, nasa ibaba nitong Foco Gold Coast by IHG, okay? This is the breakfast buffet! Ayan! So, upo lang tayo rin. Ang laki ng breakfast area nila, guys. So, ayan, may coffee section, may juice, ayan, oh, mga fruits, tapos cold cut sa kabila. Yay, may egg, hash brown, congee, there. Ayan, nagpiprito pa na egg. Ayan, ito, mga sausage and also bacon there. Ayan, parang muffin. And ayan, mga tinapay. Ayan, may Vegemite. Matitikman na natin Vegemite. Okay, let's taste it later. Ito guys, na kinuha nating breakfast. So, meron tayo ditong pana chocola, pancake, and itong bread. Lalagyan kasi natin siya ng Vegemite. Di tayo nakapag-Vegemite before. And ito yung parang pinaka-ano natin. May egg, merong hash brown, bacon, tapos sausage, tapos may congee. Ito yung kinuha natin. So, kumuha tayo ng butter, peanut butter, and the iconic Vegemite. Tanongan tayo actually, sabi kong ganun, kung meron ba silang rice. Unfortunately, ngayong araw lang daw walang rice, pero kahapon meron. Hindi nga tayo nakapag-breakfast kahapon. So, yun. So guys, ngayon tikman na natin ito officially. Itong Vegemite. Tinitingnan nila tayo na iyan. May gamot. Naalala niyo, bumili ko nito before. Binigay ko siya sa parents natin. Konti lang. Dito sa isang side. Though, dapat daw ito, hinahaluan to ng ng peanut butter, ng butter at least. Or peanut butter, tama ba?
currently here guys sa lobby. Actually, it's already 8:56 a.m. So, 9 o'clock to 9:20 yung pick-up time dito sa Voco Gold Coast ng Gold Coast Theme Park transfer. So, meron po tayong binook sa Klook. So, Gold Coast Theme Park return transfer. So, round trip transfer na yan sa Movie World. So, ang bayad is 1,155 pesos. Okay? So, si Queensland, again, isa ito sa talagang ino-offer nila na magandang attraction here. So, binook natin to. Syempre, pinabook nila sa atin, of course. Kasi, nga pala, hindi ko pa nasasabi sa inyo, this vlog series is sponsored by Queensland Tourism Board and also Klook. So, lahat ng ito, binook natin sa Klook. Pero tayo personally nag-book. Binigyan nila tayo ng pang-book dito, okay? So, aside from that, is tayo din po ay nag-book ng Warner Bros. Movie World ticket. Ito naman yung binook nating isa. So, sold out siya ngayon. Pero binook natin siya. Ayan. Usually, kung kayo po ay first timer sa Klook na gumamit, is usually ganyan siya. Merong code or parang barcode, minsan QR code na ibibigay sa inyo kapag nakabook kayo at gagamitin niyo yan sa mismong gate ng amusement park. Basically guys, lahat ng mga activities na gagawin natin dito sa Australia trip na to, ilalagay ko na lahat yung link sa description para hindi ko na makalimutan pa ngayon pa lang lahat na yan. Ito na guys yung sundo natin. Hello! Thank you so much! Round trip to guys, kaya pagka pauwi, sasakay ulit tayo sa kanila. Tingnan nyo guys, wala pang gaanong tao or hindi ko alam kung dadami yung tao dito sa nag-pick up sa atin. Pero tinanong ko yung return. So, dalawa yung return nila. Isang 3:15 p.m. and isang 5:15 p.m. So, basically tayo, yung 3:15 p.m. yung sasakyan natin pabalik. Ibilisan natin mag-explore doon sa theme park. And also, gusto lang din naman natin siya makita. At hindi naman tayo makakasakay sa mga extreme rides. Ganyang level. Because of, konti lang yung days na allotted natin dito sa Gold Coast. So, sabi kong ganyan, okay din na 3:15 tayo umuwi from there sa theme park para ma-explore pa natin tong city na to, di ba? Ayan siya. Sulit din siya kasi malayo yung malayo yung theme park from here. Ganyan na naman yung mga building, oh. Guys, madami ng laman. So, madami palang pipick upin talaga. So, napuno-una lang tayo, ganun. We're finally here, guys! Ayan! Andito na ngayon tayo sa Movie World, Warner Bros. Movie World. Amusement park to na nagbukas noong 1991. Mas matanda pa sa atin, like literally. Alam nyo, to be honest, gusto ko yung fact na lahat ng amusement park dito sa Gold Coast nakakatakot na mga rides. Tignan nyo naman. Titignan nyo palang from afar. Grabe yung nakapagkakalut-along na, no? Ayan guys! Welcome sa Warner Bros. Movie World! Wow! Ngayon pa lang, pagpasok pa lang dito, napakadami ng mga watawat na iba't iba, yo. So, USA, Malaysia, Singapore, India, Japan, Australia. Wait, I forgot this one. Ilalagay ko dito sa screen. Warner Bros. Movie World. Alam nyo guys, yung pinakita ko sa inyo kanina na transfer, hindi lang siya basta dito sa Movie World. Pwede din kayo ibaba sa isang outlet park dito, pwede din kayo ibaba sa SeaWorld, pwede din kayo ibaba sa Harbor Point. Napakadaming mga pwede ibabaan. Ilalagay ko dito yung mga listahan ng mga places na pwede siyang pag-drop offan. And alam nyo, nakakahilo yung pagdadrive. Ano siya, parang ganun-ganun, no? Pakita lang natin guys yung voucher natin dito sa entrance. Yan. Here. Grabe, ito guys sa iconic entrance dito. Alam niyo kung ano yung problema natin guys ngayon dito? Parang lahat ng rides, parang wala man lang parang wala man lang pang baby, ganun. Di ba usually ganun yung sinasakyan natin sa EK, sa Disneyland, sa Universal Studios. Grabe talaga, promise. Tignan nyo ha. Number 1, number 2, number 3, and number 4. Ngayon, maghahanap tayo ng dito. Alam niyo yung point na parang Rialto, gano'n. Yung parang 4D na cinema, gano'n. Yung sasakay lang tayo, tapos meron tayong mararamdamang bubuga sa ating tubig, gano'n. So, ayan guys, yung usually mga prices ng food dito. Snack and dip, $15.
Trail and Fill, $19. Tapos Frozen Coke is $6. Ayan, buti na lang may ganito dito. Tingnan nyo. Oh, itong covered na to, yung mga ganito usually pwede nating pasukan eh. Itong Warner Bros. Movie World guys sa theme park, nagbukas to noong June 1991. So, because of that, ito po ang tinatawag nilang oldest theme park dito sa Gold Coast. Also guys, dito sa Australia, ito lang din yung nag-iisa na movie theme park na merong fini-feature yung mga iba't ibang characters. Hubarin ko na yung shades. Ayoko magpanggap. Di ako makakita. Baka madapa tayo. Alam niyo yun? Nag-picture lang kasi ko kanina. Ito lalagay ko dito yung picture. Nag-picture lang tayo dun sa mismong harapan. Tapos di na natin nahubad. Kapag tinuloy-tuloy natin, yung baka magkadapa-dapa tayo dito. Muntik na ako mabunggo kanina ng isang tao. Hindi kasi natin makita. Ayan, oh. Okay na ulit. Nakita ko to guys, itong Village Bean Coffee House. Tapos meron sila ditong strawberry drink. Sabi ko parang masarap siya. Ayun o, meron siyang strawberry cream foam, 8.50 Australian dollars. Tara, dito. And if ever kung gusto nyo guys, meron sila ditong mga muffin, $6. Croissant, $7. Ito, mga lunchbox, $15. Ano siya? Ito na yung drinks natin. Napakabilis. Tikman natin guys kung masarap. Parang I think kailangan siyang haluhan. Kasi parang gatas lang yung natikman natin. Ang lasang Monami. Monami, parang ganitong candy sa Pilipinas. Lasang ganun siya, masarap. Worth it siyang itry. Kung i-rate ko siya, 8.5 out of 10. So, matamis siya ng a little, pero hindi super. Kasi mas nangingibabaw yung yung milk. Ay, nakakatuwa naman dito guys. Tingnan nyo, pwede pala dito mag-perform sila sa mismong gitna ng daan. May acting oh. Guys, meron silang section dito for kids. Tingnan nyo! I found our section. WB Kids. Though meron din silang parang arcade dito. Though arcade talaga. So if ever kung gusto nyo mag-play ganyan, pwedeng pwede. Bumili lang kayo dito ng token, ganun. Ayan o. Tulad nito, tap to play. 12 game tokens. Ganyan siya. Grabe, nakakamiss. Alam nyo dati, nung estudyante pa tayo, ang dalas natin sa Thomas World, ganun. Every after classes. Tingnan nyo, kahit ganito, pwede kayo maglaro dito. Tingnan nyo, $5, $20. So, ayan siya. Grabe! Nasa kids section tong Roadrunner na roller coaster? Really? Pang kid ba to? Baka feeling ko ako takot na takot dyan, pero parang pang okay na yan sa mga sa mga normal na tao like you guys. Parang feeling ko ako takot ako sa ganito eh. Basta meron lang paangat na ganyan, parang hindi ko na kaya ganun. Tapos tingnan nyo guys, mayroon dito yung parang mga ganyan, sasakay lang sa mga maliliit na sasakyan. Tapos nagda-drive-drive, yung mga kids pwede dito. Guys, alam nyo, grabe. Grabe talaga yung mga rides dito. Like literally, nakakatakot talaga. Tingnan nyo, ito, andito na tayo sa sulok na part, sa pinakadulong part. Ay, tingnan nyo kung gano'n naman kataas naman yung ibabagsak naman ito. Buti na lang na videohan na natin yung mga kailangan nating videohan. So again, if ever pumunta po kayo sa TikTok, sa Instagram, and sa... Ay, tingnan nyo. Ayan o, ang taas. Ayan o.
Grabe. So yun, ulitin ko, for official Queensland postings is magpunta po kayo sa ating Facebook, TikTok, and Instagram account. Ilalagay ko dito yung handle, okay? Grabe din dito kapag ka nabasa ka, kung gusto mo magpa-dry, $7. Dito may tatap yung card mo. Ayan. Galing, no? High-tech. So guys, andito tayo ngayon sa theater. It's giving real to, ganyan. 4D siya, gumagalaw-galaw lang yung upuan. Ito kaya natin po, opo. Hindi ito yung parang bumabagsak-bagsak na ganyan. Alright, now guys, when you are ready, you're more welcome to head on through. Thank you. Ayun guys, so papasok na tayo sa loob. Sana makaupo naman tayo. Hi guys, we want all the ones to stay seated with their friends. Park it at the end of the road. Please make sure our responsible adults. So far guys, naikot na natin itong movie world and alam nyo, so far so good or not that so good? Kasi alam nyo bakit? Itong work trip na to, magiging transparent lang ako sa inyo, opo. Grabe, subok na subok ang ating katakutan dito. Una is nagpunta tayo doon at nag-climb tayo sa tallest building dito sa Australia. Una yon. Pangalawa, itong mga rides dito sa movie world, grabe, pang malakasan talaga, opo. Pang matapangan, pang hindi natatakot, ganyan, at pang malakasan talaga ang level, ganyan. So, di ba meron ditong WB Kids? Binidyohan ko kanina. Gusto ko sana guys, sumakay tayo dun sa isa sa mga rides doon. Pero, di tayo napagbigyan, bawal kasi pang bata lang daw. So, dun lang tayo pumasok sa parang sinisinihan. Tapos yung mga iba dito, hindi na natin kaya. Tapos bukas, meron pa tayong jet boat. Dito din yun sa vlog na to. Grabe. At least alam nila guys na ano tayo, natakot tayo sa ganyan. So binidyohan natin siya, opo. Binidyohan natin siya. Baka kasi mamaya naghahanap kayo ng sasakay tayo sa roller coaster ganyan. Transparent lang tayo. Takot po talaga tayo sa ganyan. So iniikot lang natin siya at nag-e-enjoy lang tayo dito. Lakad-lakad, ganyan. Tinitingnan lang natin mga tindang mga donut dito, ganon. Tapos ito naman yung mga pagkain dito, burger, fries, and soda. So, $22 yung crispy chicken. Ayan. All-star beef is $22. 3 and chips is $12. Ganun siya, guys. And again, pwede naman dito magbayad via credit cards. So, no need to worry about that. Ito, guys, ang ating food for today's video. $22 to. Actually, mayroon dito mga pizza, pero kesa pizza, mas mabubusog kasi tayo sa ganito. Ayun siya. So, may kasamang drinks. So, mamili kayo dun sa mga soda options. Pwedeng Sprite, Coke Zero, ganyan. Ito Coke Zero tong atin. Merong vanilla na Coca-Cola. Unity Burger. Diba? 10 price. Actually, nakahanap tayo ng lugar na tahimik. Walang tao dito. Pero may upuan at may aircon. Ayan. Yung ibang mga tao, dyan sila umuupo sa ganyang side. Pero tayo, nakahanap tayo ng quiet place. Grabe, ang lala ng mga rides talaga, oh. Tignan nyo, guys. Oh, hala. Ito pa yung isa, oh, tignan nyo, DC Rivals Hypercoaster. Guys, can you imagine nandyan tayo? So, umaakyat dyan, tapos biglang bumababa dito. Tara guys, ngayon, mag-check tayo dito sa shop. Ayan, so ito yung mga adult t-shirts nila. So, 2 for $65. Ang galing naman ito, spray fans. 15 ano siya, 15 Australian dollars. Tapos meron din silang ganito. Ang pangalan niya, Looney Tunes Plush. So, tatlo-tatlo yung laman, $39.99. Ito naman, Scooby. So, perfect siya for pasalubong. Pero medyo mabigat siya ng slide. Pero ayun naman yung mga laman, no? Towel, tumbler, cap, and also isang parang plushie. Ito din, personalized stunt car, $9.99. Ayan siya. Ay, may bag! Ang cute! $39.99. Guys, alam nyo, share ko lang sa inyo before mahilig ako sa Looney Tunes. Like literally. Ayan o. Malaking tumbler. Travel tumbler. $34.99. Ito parang snowball. Or water ball ang tawag dito. $9.99. Mugs. $10 siya. Ito naman ay mga stuffed toy. Tasmania. Tasmanian Devil. Something. Tama ano? Siya yun, di ba? So, ito, $32.99.
Ito naman mga superheroes, $27.99. Alam mo, ang honest review natin sa kanya, hindi siya ganun talaga crowded tulad sa mga ibang amusement park. Tapos, yung mga tao dito, usually nakikita natin, mayroon sila mga suot na ganito, mga capes. $10 siya. So, mayroong Wonder Woman, mayroong Superman, mayroong pink na Superman, and mayroong Batman. Ayan. Ito, kung gusto nyo ng bubble swords. So, $30 each and $5 yung refill. Ganito. Tapos yung magnets here is $9.99 each. Movie World. Ito na guys, ang ating sundo. Let's go! We're back na guys dito sa Boco Gold Coast. Naihatid na tayo dito ng ating transfer. And ngayon po kasing oras, around anong oras na ba? 4 o'clock. So usually kasi mga 5 p.m. pa nagbubukas yung mga establishments dito. Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga restaurants yan usually, and pupunta tayo sa mall later. So might as well, mamaya na lang natin simulan maglibot. Pumunta na muna tayo sa ating hotel. Plus, di ba mayroon pa tayong ticket dito? Sulitin natin, sayang naman dyan. Aakyat tayo guys ulit dito sa Sky Point. Sayang yung ticket natin eh. So mag-drinks tayo dun muna sa taas before we explore the other parts ng Gold Coast. Tignan nyo guys, oh, yung area ng upuan natin dito sa Sky Point. Kitang-kita yung view. Ayan. So, mag-drinks muna tayo dito. So, chocolate drink and also itong Oreo cheesecake ng kahapon. And, I don't know, pero for some reason, nilagyan nila ng whipped cream ngayon, Kahapon, wala yan. And mas mura yung ngayon. $15 lang yan both. Siguro may promo sila kapag ganitong oras. So, it's already 5:14 p.m. Itong itsura dito. Ganda ng view natin, no? And kukunti lang yung tao. Ayan. Tapos, tignan nyo itong nasa taas. Diyan tayo naglakad nung previous video. Ayan, tignan na natin. Hindi siya milkshake, guys. Iced chocolate siya. Alam niyo, mas masarap pa itong iced chocolate kaysa dun sa matcha latte kahapon. Like literally. Teka, patsarahin natin ito. Sarap. Ito, same lang naman siya sa lasa kahapon, kaya alam na natin. Ganun pa rin lasa. Guys, wait nga lang. Habang nandito kayo, pwede ba mag-comment kayo saan may masarap na cheesecake sa Metro Manila? Tinanong ko na yung churros, ganyan. Cheesecake naman ngayon yung hinahanap natin. Guys, tingnan nyo, ang gandang tignan. Dito sa baba, nakikita natin yung mismo mga waves, di ba? Tapos kapag ka dito, kapag ka zoom natin, nakikita natin dun sa part na yun, umuulan na. And maulap na rin dito sa side na to, maitim-itim na. Ayun na, yung mga ulan andun. Dito may ulan, dito wala. Yan na. Good morning guys! Today is another day. At ngayon po ay magja-jet boat activity tayo. Isang sikat na activity yan dito sa Gold Coast. And later on, pupunta tayo sa Currumbin Wildlife Sanctuary and also sa Kira Beach. So if ever po kung magugustuhan nyo po itong jet boat riding experience natin, ang halaga nito is 2,600 pesos, 40 minutes siya. And if ever kung gusto nyo siyang i-book, yung link ilalagay ko sa ibaba para easy access na for you guys. To be honest guys, natatakot nga akong gawin to. Kasi naalala nyo, sa Queenstown, sa New Zealand, nag-book tayo ng ganito pero inurungan natin. I mean, nag-back out tayo. Tapos ito naman kaibahan, pero Queensland naman to, Queenstown yun, di ba? Wala na tong urungan. Tinanggap natin ang hamon ni Queensland Tourism Board for this one. Kaya natin to guys, kaya natin fighting. Tingnan nyo, yan lang yung hotel natin, Boco Gold Coast. And maglalakad lang tayo papunta sa departure point. Lapit lang 9 minutes lang. To be honest, alam nyo, ayoko magpaka-plastic, ayoko mag-sugarcoat, kinakabahan ako ngayon. Iba yung kapag na naman ng dibdib ko, ganung level. Tapos habang naglalakad tayo, katabi pa natin tong mga lake. Alam nyo ba dito sa Australia, kapag ka mga ganitong panahon, pagka summer, saka naglalabasan yung mga ahas-ahas, ganyan. And also yung mga something na alam nyo na yun. Ito na, malapit na tayo guys. Ayan na!
Ito yun. So may makakasama kaya tayo o tayo lang? Kasi kapag may kasama tayo, baka madaganan natin sila, no? Ayan, Paradise Water Sport. So, sa kasamaang palad, hindi po tayo matutuloy na naman ngayon, oo. Pero hindi na tayo nag-back out. Hindi na tayo nag-back out. So, because ngayon daw, March 6 ganyan, medyo hindi peak season dito. So, ang tendency, konti lang yung nag-book ngayong araw. Ang sinabi sa atin, tomorrow afternoon lang pwede. Pero, hindi na tayo pwede tomorrow afternoon kasi may schedule na tayo pabalik sa Brisbane. And, inoferan tayo ng alternative options, which is, ito yung in-offer sa atin, yung Aquaduct, ayan. So, basically, para siyang bus or jeep. Tapos, pagka nandun na sa bandang beach side is magiging boat na siya. And aside from that, meron ding in-offer na river cruise. Pero parang, for me, mas okay na to. Kasi kakaiba siya. Hindi siya yung parang tulad na makikita sa ibang lugar. And meron pa mga ibang options actually. Tulad nito, na parang mag-snorkeling ka. And ayan, this one. Tapos ito, pero dito lang tayo para hindi tayo mababasa. Ayan. Sayang. So, ito yung itsura kasi nun. 4 minutes ride, ito siya. Yung jet boat and 60 minutes is ito. So, yun po. If ever kapag pupunta kayo dito sa Gold Coast, yung link ilalagay ko pa din sa ibaba. Paradise Jet Boating, Australia's #1 jet boat ride. Alam niyo yun, yung talagang itatry na natin eh. Kung kailan tayo nagkaroon ng lakas ng loob, tapos hindi pa rin siya natuloy, doon nahihiya ako. Kinontak ko ngayon si Klook. Kasi syempre, collaboration to with Klook and Queensland Tourism Board. Sila yung nagbigay kasi sa atin nito. Pero wala eh. Talagang china-challenge ko na yung self natin to do it eh. Pero yun, unfortunately, kinokontak daw nila tayo. Kaya lang hindi tayo matawagan sa phone. Syempre, hindi tayo matatawagan kasi +639. Yung number natin sa Pilipinas yung nakalagay. Hindi naman natin nagagamit dito yun. So, yun, 10:30. Actually, na-move ng bahagya kasi 10:15 yung schedule natin dito. So, 10:30 na tayo doon sa Aquaduct. And yung Aquaduct, guys, na location is ayun lang. Sa harapan naman siya. So, magkaka-company sila. Aquaduct dito, River Cruise dito, and jet boat dito. So, maghintay na lang muna tayo here a little. Ayan, guys. Andito na ngayon tayo. Pumunta na tayo dito sa check-in point ng Aquaduct. Pakita lang natin ang ating resibo. Aga-aga natin. Mamaya na tayo umalis kasi para dire-diretso na. At doon naman tayo sa Kira Beach pupunta mamaya muna bago sa Kurumbin. Okay guys. The front right hand side there, okay? Okay, thank you so much. Tanika. Meron guys upuan. Aqueduct, are we excited to be on board? Yes! Alright, bags, his hands going out with phones to take photos. Ito nga pala guys yung activity na ipinalit natin. So Aquaduct Safari City Guided Tour with River Cruise Experience. So 2,394 pesos siya. Yung link nito ilalagay ko na lang sa ibaba. Basically, may kasama siyang English speaking guide and 1-hour Aquaduct tour. Yan guys, bumaba na tayo. Tingnan nyo. Ito na yung parang beach na. Basta diretso na yan. Wow! Ayan na. Oh. Wow! Oh. Lubog na lubog. Tapos guys, tingnan nyo. Mayroong photos dito. 20 Australian dollars yan if ever you want to buy it. Yan. Pero hindi na natin bibilin guys, ang mahal. Buti piniyagan tayong videohan. Grabe guys, so tingnan nyo, from here nakikita natin yung mga malamansyon na bahay. Though hindi siya yung level na mansyon na super laki, pero for me parang ang mahal na niya, ang premium na ng itsura. Oh. It's giving Forbes Park na yung atake. Pero tingnan nyo, sabi ng exclusive real estate daw itong riverfront, $5 million daw. 5 million Australian dollars talagang kasi na conversion. So tapos na tayo guys. Matagal din, 1 hour din siya. Though hindi lang natin na-videohan ng malala kasi maalog masyado at ang daming tao nakapaligid for privacy reasons. Ayan guys, so if ever kung gusto nyo ma-experience ang tour, land, and sea all in one, book nyo lang to, Aquaduct.
Ngayon, sasakay tayo dito sa tram. Daw kasi nakastop, hindi tayo makakaabot. Papuntang Broad Beach South. So, Cavell Avenue Station to. Diyan tayo sa pinakadulo. Then, sasakay tayo ng isa pang bus naman. Pwede natin gamitin yung Visa and MasterCard natin dito kapag magta-transport from anywhere else here. And kakain muna tayo ng ating brunch. Dito tayo sa Cavell Avenue. So, yan guys. Itap na natin ang ating Gcash card dito. Yan. Ganito guys make sure you tap on and tap off at the start and end of your journey here sa Gold Coast. It's a new day for a high. It's another Dito na ngayon tayo guys sa Broad Beach South. Ayan, dulong station na to. Ang kinaganda din dito guys sa tram, dito sa Gold Coast, 50 cents lang yung bayad sa tram. Di ba ang mura? Tapos dito naman tayo sa bus 700. 6 minutes siya. And again, ang gagamitin lang natin yung Gcash card natin. Ito guys, bus 700. Andito ngayon tayo guys. Then, pababa dyan. Pupunta tayong Paddock Bakery. Sikat yun dito. So, 8 stops. I just turned the page. Dito tayo ngayon guys, binaba. And maglalakad tayo papuntang Paddock Bakery. In fairness ang daming ginagawa dito sa Gold Coast. Pero alam nyo, actually, pasok sa top 3 ko to. Pasok sa top 3 natin to. Pero tatlo pa lang naman din naman yung pupuntahan natin sa Australia. Melbourne, Sydney, sa Gold Coast pa lang naman. Yung Brisbane kasi hindi pa tayo din nakakapunta. Pero ang ganda ng Gold Coast. Promise. Though so far ang bias natin personally is yung Surfers Paradise area and also yung Cavell Avenue. Finally, we're here guys sa Paddock Bakery. Ang init ha. Wala man lang silang ano dito ha. Yung parang mga shad-shad gano'n. So ilaban natin to. Ayan guys, Paddock Bakery. Worth it nito picture at nilakad natin to. So ito yung dine-in. Ito guys, yung menu nila. Actually, ang liit ng sulat. Pero ang in-order natin, itong Smoked Salmon Signature Bagel, 28.0. So, $28 yung kanyang presyo. Then, umorder din tayo ng iced strawberry matcha. So, 8.5 Australian dollars naman siya. Tapos guys, di ko kinakaya talaga yung init dito ngayon sa Australia. So, nanghingi na tayo ng ice. Kasi usually, walang ice dito. Sabi ko, can we have ice please? Guys, alam nyo, hindi lang ako magpagsalita kasi ang daming tao sa paligid. Pero ang sarap nitong strawberry matcha nila. So, i-rate natin siya ng 8.5 out of 10. Ang sarap siya. Pwede nyo orderin. Ang sarap! Ang sarap! Tapos na tayo guys, and ngayon, share ko lang sa inyo yung quick review natin doon sa salmon bagel. Ang sarap niya, though medyo matigas lang yung bagel dito kumpara sa mga natikman natin sa Europe. And dito, masarap yung mixture or yung pagkaka-blend ng cream cheese, tapos yung mismong gulay, plus yung salmon. Ang sarap niya. Gusto ko siya. Kung i-rate natin siya, i-rate natin yun ng 9 out of 10. Okay? Tapos yung matcha naman ng strawberry nila, okay din. Hindi siya matamis Hindi matamis. Kaya the best siya. If ever kung pupunta kayo dito sa Gold Coast, make sure na mag-stop kayo dito sa Paddock Bakery. Andito ngayon tayo sa labas ng Paddock Bakery and iniintay natin actually yung Uber natin. So, 20 Australian dollars yung bayad from here going dun sa Currumbin Wildlife Sanctuary kung saan yung next stop natin. So, 10 kilometers din yung layo niya. Ang init kasi guys talaga dito. So, kaysa maglakad tayo na napakalayo pa sa bus stop is mag-Uber na lang tayo. So, ayun na siya. This one? Wow. This one. So guys, our friend, what's her name? Ready. Showing us around here.
He's from India, and I told him that we really love India. You know that, guys. We went there last year, and I told ready that we will go back again next month. O, diba? So, yan. Tingnan niya. Tinatour niya tayo dito sa Burleigh Pavilion. Ayan. Ayan guys, tignan, magkakaroon pa tayo ng bagong follower. Wait. This yeah, the first one. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ayan guys, next stop, andito ngayon tayo sa Currumbin Wildlife Sanctuary, Gold Coast. Let's go. Tara, pasok na tayo. Tadadadam! Tingnan niyo naman, restaurant agad. Itong nasa harapan. Pero diretso muna tayo dito sa mismong Currumbin Wildlife Sanctuary. Ayan guys, dito tayo. Present natin yung ticket natin dito. Saan ba? Here or here? Dito muna tayo. Hello! I have ticket. Online ticket. Thank you. Let's go in! Ta-da-da-da! Koala, here we go! Tingnan nyo guys, may koala tayo nakita dito. Though hindi naman siya nakaharap sa atin. Pero kumakain siya ng mga dahon-dahon. Andito ngayon tayo guys sa Rex Tour now. Then, dito makikita natin yung mga ahas. Yung napakita ko sa inyo. Diyos ko guys, hindi nyo nakita kanina. Nagulat ako. Akala ko yung ahas nakalabas na dito. Tingnan nyo. Ay! Poisonous or venomous? Venomous animals need to bite or sting to inject their toxin. Oh, a poisonous animal needs to be eaten for the toxin to take effect. Guess what guys? Kung ano meron dito? Akala ko ahas, pero tignan nyo, palaka. Ayan o. Galing. Akala mo lang siyang dahon. Ayan pa isa. I should tell her what I'm thinking, but those hips are moving way too fast. She's looking like she doesn't even see me. How do I? Hindi ko na nasabi sa inyo kanina, ito nga palang Currumbin Wildlife Sanctuary. Nagbukas to noong 1947 at ang nagbukas nito ay si Alex Griffiths. Ito siyang bookkeeper and florist dito sa Australia before. Tignan nyo guys, kitang-kita dito yung mga kawalas Actually, siya, para siyang tuta. Ganon yung size, parang puppy. Like tuta yung haba, pero yung lapad, hindi tuta, mataba sila. Like literally. Pakita ko lang guys sa inyo tong koala pantry. So, mga kinakain nila, nakalagay dito. So, tingnan nyo yung koala menu. So, serve fresh daily. Meron tallow wood, blue gum, gray gum, river red gum. Tapos yung desserts nila, puro gum, ganyan. Basically, ito itsura. Ayan. May nagmamoist din sa loob. So, fresh na fresh ang pagkain nila every single day. Alam nyo, originally, ito, hindi naman talaga siya wildlife sanctuary before. So, siya, Currumbin Bird Sanctuary. So, kalaunan, saka na lang idinagdag yung mga iba't ibang mga animals dito tulad ng koalas, ganyan. Pero dati puro ibon lang. Nakita mong pool nga ay, tapos pinupush mo naman, iba ka rin talaga. Wow, parang wala naman tayo nakikita mga lumilipad. Ayan, tignan nyo. Meron dito mga wood swallow, fruit dove, pied stilt, and ayan, bar-shouldered dove, puro mga dove. Diba? Hala, tignan nyo. Nakikita nyo to? May mga naglalakad na ganyan. What if biglang pumunta dito yan, tapos gumapang sa atin? Guys, hindi ko alam kung paano ako tatawid. Tingnan nyo naman yung nasa harapan. Ayaw niyong umalis. Ayaw umalis nito. Baka mamaya bigla pang maglakad-lakad dito. Alam mo, totoo talaga yung kasabihan talaga dito. Actually, hindi siya kasabihan, talagang legit siya. Kasi kapag ka summer, naglalakad-lakad yung mga yan, mga ahas, mga ganyan, lakad ng lakad kung saan-saan. Pero kapag ka ganito, hindi.
I mean, kapag ka summer, oo, pero kapag ka winter, hindi. Kasi nilalamig sila, something like that, tapos mga nakatago. Ayan. Ayun na, lakad-lakad na. Baka bigla mo katakbuhan. Dito pala sa Australia, hindi pala aso ang hahabol sa iyo, kundi mga reptiles na ganun. Ang dami nila. Ang dami nila. Ayan, mga nandiyan sa gilid. Paano ako tatakbo dito? Paano ako tatalon dito? Wala namang matatalunan. Huwag kang kabahan, Ivan. Hindi yan nangangagat. Nangangalamot lang yan. Kikilitiin ka lang yan, Ivan. Huwag kang kabahan. Guys, itong Currumbin Wildlife Sanctuary, malaki siya ha. So, tapos na tayo dito sa Reptornal din. Tapos na tayo dito sa area na to. Nakalakad na tayo dito. Dito tayo muntik mahabol. So, andito ngayon tayo sa area na to. Okay? So, since andyan tayo, dito naman tayo pupunta sa side na yan. Mahaba-haba pang lakarin. Ito guys, Pelican Point. Kanina may nakita tayo, hindi lang natin na-videohan eh. Lumilipad siya. Parang ang panghi dito. Ano yun? Wala tayong filter. Yun talaga yung naamoy natin eh. Huwag natin i-sugarcoat. Tignan nyo guys, sa first time natin makakita ang energetic na Tasmanian devil. Ayun o. Kumakain siya ng isda ba, baboy? Oh. Now we're entering kangaroo country. Let's go. Ang cute ng kangaroo. Nakahiga lang siya. Sana all nakahiga lang dyan. Ganyan nagpapahinga. Dami preskong hangin. Oh, hindi tulad namin dito. Ako, ito hulas na. Okay, so additional fun fact guys, dito sa Currumbin Wildlife Sanctuary, ito ay isang home ng over 1,000 wildlife animals. Specifically or namely koalas, Tasmanian devil, kangaroos, ganyan. Kaya lang, ito pa lang yung mga nakikita natin. Crocodile, even crocodiles. Kaya hindi pa tayo nakakita ng crocodiles. Buti nga, at least nakakita tayo ng pelicans, di ba? Tapos alam nyo, super lawak nito guys. 27 hectares siya. Pero so far so good naman, naiikot naman na natin more than kalahati. Tapos meron ditong miniature train, papakita ko sa inyo mamaya. Kaya lang, nung dumaan kasi kanina, ang bilis and also, ang mga laman, mga trolley ng bata. Alam niyo yun, yung mga pambatang trolley, ganun. Hindi yung tao yung sumasakay. Puntahan natin sila, since paikot-ikot lang naman tayo dito. Pwede nating lapitan. Anong ginagawa? Parang umiirik siya. Ay, ang lapit niya sa atin guys. Oh, kung titignan nyo. No? Buti hindi siya naninipa, ano? Ayan. Ito kayong sinusundan tayo ng kangaroo, oh. Sumusunod siya sa atin. Gusto mo ba akong suntokin, ha? Ayan, oh. Sunod siya ng sunod. Oh, nagpapakilala siya, oh. Nagpapakilala. Gustong mabidyohan. Hello. Ay! Oh my God, tumae. Huwag kang lalapit sa akin. Baka mamansyahan ako. Ito oh. Gusto ko yung parang aso lang siya ditong nakasaldak na ganyan. Hello! Nanununtok ka ba? Tulad ng mga nakikita ko sa social media. Hey. Sige, hindi kita istorbohin. Gusto ko mapayapa ang tulog mo. Kasi ako din kapag ini-istorbo din ako, kapag natutulog, naiaasar din ako eh. Sige, sleep well. Ito guys, pwede na sumakay sa train. Sakay tayo. Wildlife Sanctuary Railway. Keep your arms and legs inside the carriages at all times. Maintain a balanced seated position in Billen Country for the Repturnal Deck at all times. Next stop is Billen Country Warwick Station. Ngayon guys, we're done exploring the area and now andito naman tayo sa souvenir shop. And usually, every after mga tourist spots is merong ganito. Kaya just in case, kung gusto niyo ng mga koalas na ganito, $29.99. May kasama na siyang watawat ng Australia. And ito naman wombat. If ever, kung gusto niyo siya, $39.99. And ito, medyo malaki siya. This one. Kano siya? Ala siyang price. Ito, $79. May kasamang baby koala. Ito naman, $24.99. Grabe. Even mga plate, meron. So, $14.99 guys.
Tapos ito skin cream, $24.99. Sa New Zealand, nabibenta yung mga ganito eh. Tapos guys, to, the iconic boomerang, $28.99. Ayan. Kung mahilig kayo sa ganyan or kung trip nyo lang, tingnan nyo. Meron na sila mga ganito. If ever yung parang binibuild, $24.99. Ay, ang ganda nito, Dragon. We're done guys dito sa Wildlife Sanctuary. So, 4 o'clock kasi close nito, pero babalik tayo dito ng 6 o'clock para naman sa Astra Lumina. Meron din tayong ticket for that. So, magkaiba siya. Yung pinuntahan natin ngayon is yung mismo Wildlife Sanctuary. Mamaya naman, mailaw-ilaw naman dito. And now, dun sa mismo parang waiting time natin na yun, pumunta muna tayong Kira Beach. Let's go. Via bus. Yung public transportation system dito guys, which is yung bus, is walking distance lang from there sa mismo entrance. Lakad lang kayo, right side. Ayan, so dito yan. Tanan! From here guys sa Karumbin Wildlife Sanctuary, gagamitin lang natin ating Gcash card, sasakay tayo sa bus 700. Thank you. Dito na ngayon tayo guys sa bus 700. Tap on and mamaya tap off. From there sa sinakyan natin sa Karumbin area is 13 stops in total. Nakababa na tayo guys sa bus number 700 and dito ngayon tayo sa Kira Beach area. Ayun siya. Kung naaalala nyo sa mga previous part ng vlogs, nakakadalawang vlog pa lang tayo. So, sinabi ko sa inyo na isa ito, Snapper Rocks plus yung Kira Beach sa mga top surfing spots dito sa Gold Coast. Ngayon, pumunta tayo. Papakita ko lang sa inyo itsura lang kung gaano kalakas yung wave, ganyan. Pero hindi tayo mag-surf ganun. Nakakatuwa guys, oh. Itong mga nandito, it's giving camper van vibes. Yung merong mga laman na kung ano-ano yung loob ng van. Parang magandang gawin yun soon, ano? Kaya lang, saan tayo pumunta? Magka-camper van tayo sa Pilipinas. May nagka-camper van ba sa Pilipinas? Parang wala pa ako na babalitaan. Tignan nyo to, Douglas Street, Kira. Attention, no flags equals no swim. Only swim between the red, yellow flags. Attention, kapag kayong yellow, danger kapag kayong red, surfcraft prohibited kapag ka black. Para wala naman tayo nakikitang flag dito. Gusto niya yon, hindi tayo nakapang beach, pero nagpupunta tayo dito sa mga ganitong klaseng lugar. Though personal choice natin yan guys. Kasi if ever kung matagal na kayo nanonood sa akin, ganyan, at sa channel natin, alam nyo na hindi naman talaga tayo ma-beach person. Though, ma-island hopping person tayo, pero more like yung mga nasa loob-loob or ilalim ng mga kuweba-kuweba ganyan. Or yung tipong vibe ng Coron, El Nido, mga ganyan. And malay nyo soon, Phi Island, Krabi, ganun, Phuket. Tignan nyo guys ganito yung itsura. Super lang niya, plain lang na beach. Yung tipong walang magagarbong mga nakalagay dito ng mga stalls na kunyari coffee shops, ganyan, or what. Hindi siya ganon. Dito malakas dyan sa side na yan malakas. And even dito, ayun na dun sa side na yun, yung mga nagsasurf tayo nakikita. Pero alam nyo guys, from here nakikita yung Surfer's Paradise. Ayun sila Ewan ko kung hindi nakikita dito for sure. Pero yung mga buildings, yung mga skyscrapers nakikita dito. Alam nyo din ba guys na itong Kira Beach part siya ng World Surf Reserve. So dito kasi sa Gold Coast, mayroon tinatawag na Gold Coast World Surfing Reserve na kumbaga nire-recognize nito yung surfing significance, environmental thingy dito. So part siya. Kasi from here pa lang makikita mo na ang ganda talaga ng mga waves. Talagang kayang-kaya kang itayo, gano'n at ibalibag. Alam yung point na yun. Ayun ang high quality ng sand Like literally, ang high quality niya to the point na parang kaya nga niya makipaglaban sa Boracay Alam niyo yun? Saka sa Sulu. Ang ganda ng quality ng beach, ay ng sand. Ngayon guys, tapos na tayo mag-moment doon sa mismong area ng Kira Beach na yan. Actually, umupo lang tayo doon. And alam niyo, nagtingin-tingin tayo online ng mga restaurants or cafes na pwede natin ma-feature dito. Pero I have decided doon na lang tayo kumain sa Karumbin kasi may night market katabi nun. And also, yung mga cafes dito, mostly nagsasara sila ng 5 o'clock. Kaya yung iba, sarado na. Yung iba, 5:30, papasarado na. Pupunta na tayo sa Karumbin kasi may Astra Lumina tayo ng 6 PM, diba? Sasakay na tayo ulit ng bus number 700. Dito tayo pupunta. Basta always check Google Maps lang. Ngayon guys, tara dito sa Sanctuary Market. So, ito yung sinasabi ko sa inyong market. And katabi lang yung Karumbin. Dito lang sa area na to.
Let's go. Actually, naikot na natin and yes, tumatanggap sila ng card payments dito. Kaya, sold. Tingnan nyo to guys, so $16 lang. I mean, mura siya ha. Like, knowing dito sa Australia, so flathead and chips. So, $16 siya. Seafood basket is $27. Medyo mahal na yan. Tapos, New Zealand Hockey? Ano ba yan? Basta yan, $16. Tapos ito yung drinks nila. Regular is $3.95. Australian dollars. May lychee, passion fruit, lemon, mango, peach, sweet strawberries. Tingnan nyo, meron din karage. $12 yung karage. Chicken karage curry is $18. Ayan, tignan nyo. Meron din sila mga binibentang cheeseburger wrap. $15 yung ganon. Cheeseburger loaded fries, $18. Ayan siya. Ang daming binibenta guys. Okonomiyaki, $17. Tapos ito yung mga juice nila. Parang masarap to, coconut mango, oh. Try natin. Yan ang mahal. $10 agad. Ayoko guys, nagbago yung tingin natin. $10 agad, so parang 400 pesos. Ayoko pala. Dito na tayo sa green tea, $3 lang. Ayan guys. Order na. Hi! Thank you. Thanks po. Thank you so much. Enjoy. Wow, it's too plenty. Thank you. Can I eat here? Yeah, Okay. Tapos na natin guys kainin yung fish and chips. And so far, normal lang yung lasa kaya hindi ko na siya shinare sa inyo. Parang yung usual lang. And pumunta na tayo sa ating round 2, Astral Lumina. Let's go! Bali same to, Kurumbin lang din. And 6 PM siya nag-i-start. Hindi na siya ganoon kadami na tao tulad kanina. Kasi usually kapag sa mga ganitong gabing event, konti na lang nagpupunta eh. Okay, so guys, ayan, Astral Lumina Gold Coast, let's go. Okay, so basically, nakapasok na tayo at ito, parang evening version lang ng Wildlife Sanctuary kanina. And tignan nyo, mas nakalabas sila, yung mga koala, mas mga nasa taas kapag ganitong oras. Tignan nyo guys, basically mas nakikita natin. Pero sa reception sa camera, parang lalabo na ito mamaya dahil gabi. Yun lang ang problem. Isipin nyo, gabing-gabi tayo nagpunta dito. So, susundan lang natin yan na mag-isa. Buti na lang mayroong mga tao, tayong kasama kahit papano. Imagine, mag-isa tayo dito, tapos walang ilaw, tapos ang mga ilaw lang itong mga to. Can you imagine that? Guys, magsisimula na tayo sa Astral Lumina. Wait, lalapit ako sa ilaw. Ayan, nakikita nyo ba ako? Kasi mamaya wala nang ilaw. Ganyan po ang itsura. Okay? Sana naman wala tayong makita multo dito. Ano? Alam niyo, parang gusto ko yung mga ganitong klaseng mga exhibition. Ayun o. Ang ganda. Last time na nag-night ganap tayo na ganito, New Zealand, kasama natin sila TPT, saka si Krisa. So ayan na nga, mag-isa na nga tayo dito. Para pag biglang may tigring lumabas dito, ganon. O konti, baka mamaya may bigla ditong leon. O lumipad sa atin ditong panike. Ha? Paano gagawin ngayon? Nababasa nyo ba guys? Welcome stargazers to an extraordinary plus. Alam niyo, parang ayoko mauna. Parang walang katao-tao. Oh. Guys, di na lang ako nagpapalataan at takot na ako. Takot ako talaga. Wala akong kasama sa gubat, naglalakad ako. Ano yun, may naririnig ako, Diyos ko. Para ako naglalakad sa isang trail. I mean, trail talaga siya. Na walang katao-tao. Tapos ito ang makikita mo, oh. Diyos ko, wait. Ay, nako. We're done, guys. Tapos na tayo sa Astral Lumina. Ang saya niya at ang ganda kasi alam niyo yung point na naglalakad lang tayo na chilling na lakad. And also, yung mata natin yung nag-work lang at na-entertain, ganyan. At some point, please, isama niyo to sa itinerary niya dito sa Gold Coast. Kaya siyang pagkasyahin eh. Like, mag-iikot kayo sa Surfers Paradise, mag-aquaduct kayo, Kurumbin,
Tapos ito, after ng Kurumbin, pumunta muna kayong Kira Beach or kumain muna kayo ng something. Kaya-kayang i-squeeze in. And now, let's go back sa Surfers Paradise! Dito ngayon tayo guys sa bus stop. And bus stop sa Kurumbin Wildlife Sanctuary to. From here ha, makakauwi naman kayo papunta dun sa Surfers Paradise. Sasakay lang kayo sa bus number 700. Then after yung bus number 700, sasakay kayo sa tram. Tapos yung tram, basta pa northbound is diretso na yun. Diretso na yun papunta doon sa Surfers Paradise. Pwede din kayo sa mga ibang stations magpunta. Depende kung saan yung trip. Guys, so we're back dito sa Cavill Avenue area. And dito ngayon tayo sa Paradise Center. Isa tong sikat na area dito guys na puro mga ano siya, puro mga establishments, restaurants, ganyan na pwede nyo puntahan. Kung nagugutom kayo at gusto nyo na madaming options, dito kayo magpunta. And if ever kung gusto nyo mga ganyang klaseng activities, tapos meron dito mga performers, ayan. And also, kaya tayo talaga nandito kasi meron dito Filipino restaurant. So sabi kong ganyan, okay, sige, anong oras pa lang naman? Oh, so 9 p.m. ngayon, ang sabi kong ganyan, si Jeff kasi meron tayong na-meet tong first day natin dito. So may dalawang Filipino restaurant daw dito. Ang una is Usok, tapos isa naman is Kubo. Eh hindi tayo makakapunta na bukas kasi pupunta na tayong Brisbane. Kaya ngayon tara, pumunta tayo sa Usok, suportahan natin. So guys, ito yung itsura ng restaurant dito. So Usok Filipino Grill. Ayan siya. Tingnan nyo, nakalagay dito yung mga iba't ibang probinsya. May Bohol, Palawan, Samar. Walang Nueva Ecija, no? Ba't di kayo maglayin Nueva Ecija dyan? So, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo, nakakatawa. Ang artsy. Usok Filipino Grill and also gutom na ako nakalagay. And, ayan, ihaw. So, yung ihaw-ihaw nila dito, yung isaw nila is $4.80. Yung piniritong kwek-kwek, 5.40. Oh. Tapos, pampagana. Shanghai nila, 12.40. Tapos, yung steam rice, $4. Tara. Order tayo. Ay, ang sarap! Teka nyo. Okay. Pause nyo lang para makita nyo yung prices. Nahihiya ako kasi may mga tao. Ayan. Ito yung pinakamura. $10. 10.90. Tapos dry noodles. Ito yung parang nakikrave tayo nung tinignan natin sa Google Maps. Itong Lomi. Grabe. Ayan, ito pa. Pero medyo mahal na to. Hindi natin orderin yung $31. O, tigan nyo. Dinuguan nila, 23.50. Pork bone sinigang, $23. So yung halo-halo nila is $12.50. Ito guys ang in-order natin. So pork adobo. Meron kasi siyang soup. And also may rice na din. So dinner na talaga natin siya. Actually dapat inisip ko na bukas na lang sana. Kasi 9 AM naman ito nagbubukas. Pero breakfast buffet tayo, masasayang. So might as well ngayon na lang, di ba? Hello guys! So good morning sa inyong lahat. Actually ngayon mag-check out na tayo dito sa hotel natin. Pero nakalimutan natin mag-outro. And before we end this video din, gusto ko i-share yung thoughts natin about sa Gold Coast. So dun muna tayo sa kinainan natin kagabi. Alam nyo, masarap yung kinainan natin kagabi. So far sa mga Filipino restaurants abroad, isa yung adobo. Talagang adobo critic pala to. So talagang isa yung adobo nila sa parang medyo close sa Philippines yung lasa talaga. Kasi ramdam mo yung pagkakaiba usually ng luto
sa mga Filipino restaurants abroad at dito sa Pilipinas, yun yung isa sa may pinaka-authentic na adobo na natikman natin so far sa lahat naman napuntahan natin. And even yung mga kinain natin sa ibang bansa, Sri Lanka, lagi ko naiisip yung Filipino restaurant doon. Ang sarap din talaga. Yan. So, yung dito, more like mapaminta siya. So, nararamdaman natin kapag kumuya tayo, paminta lalo na buo. And, mas madami yung sukat ng suka kaysa sa toyo sa paggamit nila. Grabe! Pati yung suka at toyo pinansin. Pero yun, gusto ko lang i-share sa inyo yan kasi mahilig ako sa adobo at nagluluto tayo ng adobo. Kaya I think at some point kung paano nila niluto yun. So far, I agree, I highly recommend itry niyo yung adobo pagka nagpunta kayo doon sa Usok. Okay? So, may mga ibang mas may prefer sa mas maalat kaysa sa asim. Pero ako kasi, mas parang sa adobo medyo gusto ko yung maasim than maalat. Alital. Hindi yung maasim na parang magpapaksiw na yung level. Ganyan, okay? So, tapos na tayo doon sa thoughts natin doon sa food. Ngayon naman dito sa Gold Coast. Alam nyo guys, itong Gold Coast, nagustuhan ko talaga siya. Though, mas malang yung pakiramdam natin these past few days. Pero, nagustuhan natin siya in terms of, syempre, yung mismong lugar. Like mix of city life and beach life to. Pero mas lamang ang beach, syempre. And, ang nagustuhan ko sa kanya is yung Surfers Paradise area, yung papunta doon sa Cabell Avenue, ganyan. Though doon sa Kira Beach part, medyo dense na ng bahagya yung parang vibe. Pero, dito sa area natin, ang ganda, ang saya, ang ingay, ganyang level. So, i-recommend ko siya sa inyo kung gusto nyo ng katahimikan at some point at gusto nyo din ng kaingayan. Why? Kasi kapag ka doon sa beachfront, pwede kayo maglakad-lakad, ganyan. And aside from that, kapag ka gusto nyo mag-nightlife, guys, madaming bars dito, madaming pubs. And literally, doon sa mismong gitna, makikita niyo may mga bouncer, ganyan. So, safe siya. Wala tayong naramdaman ng pangamba dito sa Gold Coast. Kaya pwede, kung kayo ay pupunta sa Australia, make sure na i-add niyo yung Gold Coast kung meron kayo extra budget. Kasi I know naman, I'll be honest, magpunta pa lang dito sa Australia, hindi na ganoon kamura, okay? May kamahalan na talaga. Pero in terms of ganda at sulit, I think sulit siya, okay? And aside from that guys, kapag pupunta kayo dito, i-try nyo din yung mga iba't ibang activities. Ang na-try natin is yung aqueduct, yung helicopter, yung movie world, and yung pag-climb sa Sky Point. Yun guys, gusto natin lahat siya. Kaya lang, medyo nakakatakot lang talaga. So, as a person na matatakotin, na-challenge talaga tayo ng sobra-sobra doon. Yung jet boat, hindi na nga natin na tuloy. Pero, at some point, okay lang din. Pero itatry natin siya sa susunod kasi medyo natatakot talaga ako doon. So, if ever kapag pupunta kayo, make sure na lahat ng mga activities na tinry natin ngayon, itry nyo din para ma-full yung experience. And yung Kurumbin Wildlife at yung Azur Lumina, nagustuhan natin siya. Lahat ng links na activities natin dito sa Gold Coast, ilalagay ko dito sa description. Okay? So ngayon, tara na, mag-check out na tayo at magpunta na tayo sa Brisbane! Let's go!